Ayun, so good day sa inyo guys. Welcome back dito sa ating Palaboy Trader na Crypto Koto channel at meron tayong isang nire-review na game. Ito nga pong si Starship naman natin. So ito po yung kanyang pinaka-website, deploystarship.com. So dito natin makikita yung bagong game natin. So anong meron dito kay Starship natin? Ayan, so pag-aralin po natin siya. So Starship is a Binance Smart Chain project created to bridge business and users into the blockchain technology. And then within its first 6 months, Starship developed non-custodial wallet. So meron po siyang wallet, token generator, online learning platform, and decentralized exchange naman. Pero yung pag-uusapan natin sa kanya is yung kanyang NFT games naman. So ngayon, ito na po yung kanyang pinaka-data. Meron siyang dito sa token niya, Starship kasi yung pangalan ng token natin. Meron siyang 4,100 holders, $9 million na, malaki na yung kanyang market cap. Tapos around 20 million yung kanyang supply. So ito po yung kanyang pinaka-contract address. Ayan. So bago natin pag-usapan guys yung yung NFT games natin kasi pag titingnan mo siya, ito naman yung exciting na part, yung kanyang play to earn dito sa ating review. So mamaya pupuntahan natin to, i-check lang po natin yung website. So tignan po natin siya kung okay siya. Okay, bago tayo pumunta pala doon. So yun nga, meron siyang Star-based wallet. So secure yung, pwede mo siyang gamitin as a wallet eh. Tapos yung pinaka-token natin, Starship, ang pangalan niya. And then, Binance Smart Chain to. So, pwede po yung pwedeng MetaMask kasi meron na siya sa PancakeSwap. And then, yung NFT game. So, magta-travel ka sa universe. So, to the Mars yung galawan natin. So, nakita mo naman yung niya. Yung concept niya is parang spaceship. So, pupunta ka sa ibang world. Ayan. Hold Starship to gain access to the game. So, kailangan natin ng Starship para malaro po yung game natin. And then, meron siya mga NFT-based, makaka-receive ka ng mga NFT based on the amount you hold. So, meron siyang parang staking din later on. And Space Station NFTs can also be purchased in our pre-sale. So, guys, since siya, multi-purpose crypto wallet, so pwede mo pong i-download sa App Store. So, yung Starship na token niya, so pwede mong makuha doon sa kanyang ito nga, crypto wallet. Converter din to eh. So, pwede kang mag-swap. So, pwede nyo pong i-try ito. So, and then, meron nga tayong option sa kanya na NFT games. So, earn while playing our NFT games, which is under development siya. Pero, pinapareview siya ngayon kasi ongoing po yung kanyang launching ng kanyang mga NFTs. Yung mga later on, gagamitin po natin dito sa ating games. And then, pwede ka rin pala mag-pay through crypto. Ayan, so, pwede mong i-connect yung Visa mo dito sa ating Starship na downloadable na apps. So, and then ito po yung pinaka-team niya. So, ayan, kita po natin kung sino yung mga developers. Andiyan si Matthew, Nozad, Jared, Ashley, Jake, Will, Katie, Medi. So, marami po sila. Matt, Jonathan, Gabriel, at saka si Kerry naman. Okay? So, kung may questions kayo guys, pwede nyong email kasi meron siyang email button dito para mas malinaw po yung games natin. So, ngayon, tingnan natin yung token na Starship. Yun po kasi yung pinaka gamit dito para ma-access mo yung ating games. So, binuksan ko na siya. Meron siyang available na dito sa sa PooCoin. So, yung contract address, i-paste mo lang dito and then lalabas, Starship po siya. So, ito nga po. Medyo maganda yung galaw ng chart niya eh kasi yun nga, malapit na po siyang mag-launch yung actual game. So, ngayon kasi ang gagawin natin is introduce lang yung mga NFT assets na later on pwede mong mabili at tapos gagamitin mo sa ating pinaka-game. So, medyo maganda yung chart niya. So, nandito yung mga contract niya. So, makita mo dito, wala akong makitang red flag dito. So, chinek ko na siya. So, yung contract niya is available naman. Yung pinaka-contract po ng ating BSC scan. So, makita mo dito. So, available naman siya. Scannable siya. And then, yung mga holders natin. So, chinek ko na rin. Which is matching naman doon sa nakalagay sa kanyang website. More than 4,000 addresses. Tapos yung token natin, total supply is nasa 20 million. So, tinignan ko yung distribution. So, mas maganda yung distribution nito kumpara sa ibang games. Kasi yung token holder natin, ang pinakamataas sa kanya, 7%. Tapos yung next na apat yata to is more or less 4 to 5%. So, the rest,
yung mga normal na holders na lang natin sa kanya. So, ibig sabihin, medyo distributed po yung kanyang token. So, tingnan natin sa token sniffer din para meron tayong idea dito sa ano niya. So, nag-deploy pala tong ano niya, token by April 2021. So, medyo matagal na rin pala siya na binubuo niya yung kanyang website. So, meron siya mga X mark dito. So, tingnan natin siya. So, token is sellable. So, okay siya. Buy fee. So, meron siyang fee. Mukhang mataas yung fee niya sa buying. So, meron siyang 10%. Tapos, ganun din sa selling niya. Halos 10% din yung kanyang fee. So, gagamitin naman niya yon sa development ng kanyang games. So, wala siyang prior similar token contract. So, first time marahil itong ginawa niya na to. And then, ownership renounce or source code does not contain an owner contract. So, ito yung kailangan nilang ayusin. And then, all holders possess less than 5%. Pero nakita natin, meron tayong nakita na mga 7 to 5%. Which is, halos parehas naman doon sa ideal. Ideal kasi itong mga binibigay po ni token sniffer natin. Okay? So, wala tayong nakitang anomaly sa kanyang asset. Tapos, pwede mo na siya makita dito sa PancakeSwap kung ayaw mo gamitin yung kanyang crypto wallet. So, paste mo lang yung contract address. And then, ito po, pwede mong import yung token na Starship. So, kailangan natin ng token ng Starship. So, mamaya explain natin yung ating NFT games naman sa kanya. Ayan, tapos bago natin pag-usapan yung ating game, so meron pala siyang store, nagbebenta din siya eh. So, kaya one-stop shop itong si Starship natin. Ayan. So, kung gusto mo ng mga collectible items, yung mga logos, t-shirts, ayan. So, meron po siya dito. So, nagbebenta din po itong si Starship. So, businessman yung may-ari po ng game natin. So, anyway, punta na tayo sa pinaka-main game niya. So, dito sa website, eto, NFT game. So, konting silip tayo. Ayan. So, ito na yung gusto natin. Yung gusto natin makita is yung kanyang play to earn. So, ngayon guys, since nasa alpha stage yung ating game, so meron siyang dito para magkaroon ka ng idea, meron siyang YouTube na video. So, ano yung mga expect mo inline dito sa ating game naman later on pag live na po siya. So, ngayon, yung ating mga character sa kanya, pwede mong mabili dito sa gamit yung Wax. So, Wax kasi yung gamit niya eh. Tapos, syempre, si Wax connected dito sa pinaka-atomic hub naman natin. So, meron siya link dito. Pwede kang bumili dito ng Starship na token. Tapos, meron din siyang game design document. So, mamaya, titignan po natin yan. So, ngayon, ito yung gusto niyang i-promote, guys. Meron siyang packs for sale. So, dito sa game natin, bago siya magamit, kailangan mo mag-ipon ng NFT cards. So, ito yung mismong ticket mo para magamit mo yung game. So, dito rin tayo mag-earn ng isa pang in-game currency which is yung tinatawag nila na Kyanite or Kyanite. Ayan. So, yun po yung ginagamit. So, yung unang pack niya is meron kang 5 NFT cards na mabibili ka agad sa kanya. So, nandito yung mga details. So, 5 NFT na common. So, mga common siya. So, ang chance, ayan, so since may probability, 78% yung chance makakuha ka ng common, uncommon is 18%, rare is 3%, syempre, mga rare na characters sa epic, 0.8, and then legendary, 0.15, eto mythic, so medyo mahirap, 0.05%, ayan. So, medyo limited tong kasi, tong pre-launching niya. Kasi ongoing na to guys open sale na siya October 7 to October 28. So medyo nasa na tayo. Late stage hopefully. Meron pang available sa kanya. Ang initial price niya is $9. So dun sa Atomic Hub mo to mabibili. Mamaya tingnan natin. So tapos ito naman, 5 cards to guys tandaan nyo Tapos itong isa, yung extended pack niya, magkakaroon ka ng 12 na NFT cards. So ang chance mo ng common is maliit. Or rather, mas maliit kumpara dito, 49%, mas mataas yung chance mo na makakuha ka ng uncommon na mga cards. So, rare is 18%, epic 3%, legendary 0.8, mythic mas mataas, 0.15. Tapos, meron siyang premium sticker, rare sticker 95%, or one epic sticker na 5%. So, ang available nito is 12,500 na packs na lang. So, limited po siya guys. So, ang price niya is $40. Ngayon, bago ka bumili, mag-start na bumili, mamaya tignan natin ilang cards yung kailangan mo para makapag-start dito sa ating game at saka ilang Starship token. Ayan, so yun po yung maganda makita. So, pwede ka rin mag-build ng fleet
magta-travel ka sa universe. Yung pinaka in-game token natin, Kaya Knight, yan po yung iipunin natin. So, kumbaga, light energy ni PBU natin. And conquer planets. So, mag-hold ka ng Starship token. So, may ano siya may benefit kung marami yung Starship token. Tignan natin mamaya. To gain access to the game and receive a free and exclusive Starship based on the amount of Starship in your wallet naman. Okay. Tapos, ito yung medyo mahal guys. Siguro sa mga big whales. Space Station. So, di ba meron siyang mga cards. So, parang ikaw yung magmamando ng cards. And then, papasok ka po dito sa ating Space Station. So, Space Stations are the heart of player advancement. They are central hubs where Starship are optimized via NFT stacking. So, engage with players while they refuel for their next mission to promote your brand, and available na po siya sa ating Atomic Hub. So, medyo mahal tong itong si Space Station natin. Mamaya silipin din natin. Pero lahat tayo is pupunta sa Space Station. Makikirent tayo sa kanya gamit yung ating mga NFT cards. Kasi hindi natin kayang bilhin to medyo mataas po yung price niya. Okay, so siguro para makita nyo na, yung pag-click mo yung buy now or dito sa yung buy now ng ating NFT cards, mapupunta ka po dito sa sa Atomic Hub. So kailangan mo ng Wax wallet sa kanya para makapasok ka. So marami naman tutorials about sa Wax, pwede mong tignan. So ito yung ating starter pack sa kanya, standard pack, which is eto nga, ayun 26,700 na lang siya. So 4 days. So 4 days pa yung bago siya matapos, kaya minamadali natin yung review. So andyan yung description, and then meron siyang pre-sale, only whitelisted accounts. Ayan, so medyo tapos na siguro yan. Tapos ito nga yung price niya is $29.45 or $9. Yung isa naman yung sinabi ko sa iyo na 12 yung NFTs. So 12,500 siya, nakalahati na po. 6,000 na lang yung available sa kanya. So kung gusto mo siya, depende naman sa iyo guys So pwede mong tignan. So ang price niya, so nabasa natin yung mga details, is $40 naman siya. So kung gusto mo talaga yung game, ito yung advisable sa kanya. So hindi lang to yung mga characters. So later on dito sa Atomic Hub, makakakita ka din po ng mga ibang pang-augment. So kumbaga pampaganda ng stats. Para mas marami kang makuha na Kaya Knight na tokens later on. So ayan so meron siyang Starship dito. So pag nawala tong pre-sale nila na to, dito ka na lang sa sa Atomic Hub din. Pero yun nga, mawawala yung mga packs. So bibili ka na lang ng mga individual na NFT sa kanya. So yung iba pang augment tong mga to So life support, di ba? Tignan mo yung price mababa. So yung kailangan mo is yung actual na na doon sa starter pack natin. So ito mga mga additional items na lang siya para mas mataas nga po yung Kaya Knight na pwede mong maipon sa kanya. So pwede mong visit to nasa Atomic Hub lang naman siya. So click mo lang yung mga links na itong Starship, or i-type mo lang Starship. So i-search naman ni Atomic Hub natin. Okay? So balik tayo doon sa ating game. So, ito namang si Space Station. So, tingnan natin. Kasi sinabi ko sa inyo, medyo mahal to So, nandito siya sa Atomic Hub. So, meron siyang Space Station. So, makita mo, halos 60,000 USD. So, medyo mahal to guys. So, hindi sa atin to. Para to sa mga whales. So, kasi itong Space Station, later on, ito naman yung gagamitin ng mga players para makapag-explore sa ibang galaxies or sa ibang planets. So sila, kikita yung mga owners ng ating space station baga magbabayad tayo sa kanila ng tax. May tax tayo sa kanya So kasi makikiride on tayo sa kanya, di ba? Okay. So pag bumili ka ng space station, 3 limited edition lang siya. So ito nga, 1 mint per rarity, 1 branded holographic NFT, central emblem customized to the specifications, color scheme, so pwedeng customize din siya. Exclusive influence, 10,000 planets. So, marami kang planets pala na pwedeng explore. Space Station owner receives 5%. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung Kaya Knight gas, ito yung coins or tokens natin. Yan po yung tataksan niya. Kasi makiki-ride tayo sa kanya. That launched from the pre-station. Audiovisual screen. So, parang social media to So, makikita mo nandun sa kanya sample video. Yan, audiovisual screen for video content.
advertising, and section to link brand external, all sales of NFTs within Space Station, reward percentage, text chat, so may chatting din siya. So, yung mga nagmamanage siguro ng ano yan, space stations, tapos yung mga nakasakay. Ayan. So, may mga concept art siya dito. So, yan po yung ating mga in-game na characters naman sa kanya. So, ngayon, pag-usapan natin, okay, paano laruin tong game? So, meron po siyang, actually, may white paper naman siya, nandito, white paper. So, meron din siyang downloadable dito sa game mismo para maintindihan mo po yung, yung pinaka-game natin. So, game design document. So, ito yon. So, dinownload ko na siya. And then pag-usapan natin ng konti. So, GVD, Game Design Development. So, dito natin makukuha yung mga information. So, strategy-based tong Starship natin. And then, gagamit ka ng NFT which is mabibili mo nga sa ating Wax network. So, depende na sa iyo kung ano mo pong gustong bilhin. Magko-collect ka ng NFTs na iba-iba yung rarity. Siyempre, yung rarity, so, mas mataas, mas maganda, mas mataas yung Kyanite na pwede niyang i-form. So, build your own Starship fleet and then stake them to get Kyanite gas and take off countless times. So, pwede kang pumunta. And then later on, magjo-join ka kasama yung ibang players kung gusto mo. Meron siyang full price, 50,000 USD in Bitcoin later on. So, ngayon, ito po yung kanyang mga stage ng kanyang game. So, palakayan ko para makita nyo. So, yung alpha stage niya is nandito sa November Q4 until February 2022. So, yun nga, yung trailer is yung video niya. Initial player game mechanics. So, babasahin natin. Player feedback, acquisition ng Starship, campaign, 20 customized Starship, purchase sa mga NFT. So, yan na yung pwede mong gawin. Launching of Kyanite gas token or yung Kyanite. And then, NFT stacking, mechanics, may daily quest, space stations, conquest, and then pwede kang mag-mine. Tapos meron din siyang mga Discord. So, by February ng 2022, mag-fix ng mga bugs. So, may ibang phase siya after nyan. Unity phase, so dito po yung mga details. May mga pre-sale na naman siya pagdating yan. So, phase 3, Defiance na siya. Q4 2022. So, medyo matagal yung plan niya. So, long term, kumbaga. So, launch pre-sale, Defiance trailer. So, may pre-sale ulit siya dito. And then, nandito na yung 50,000 full price naman natin sa kanya. Next niya is Annihilation, Q2 2023 until July 2023 naman. So, launching phase 4, Annihilation trailer. Tapos, may mga ongoing sale na naman siya. Okay. Emergence, real-time strategy and resource management game where players can embark on missions using their Starship fleet. Ayan. So, the object of the game, so ito yung pinakamahalaga, become the largest supplier of Kyanite gas in the entire empire. So, each player has a space station. So, meron tayong space station. And receives the first Starship fleet depending on the amount of Starship they have in their wallet. Kaya kailangan po natin ng Starship na token. And each Starship delivered empty vessel an asset of the game which contains 11 empty slots. So, ito yung keyword niya, guys. Kailangan mo ng 11. So, yung starter pack natin sa kanya, balikan natin na. So, ano ba yung Yung starter pack natin, yung una, $9 is 5 lang yan. So, mas maganda talaga yung 12 cards kasi kompleto na siya. Later on, pwede ka na mag-start sa game. Okay? Kailangan mo kasi 11, ha? Paki-double check. At the beginning of each phase, a new fleet of Starship can be claimed by every player. And then meron tayong 20 founder Starship na available. So ngayon, ang gamit nung yung ating Starship na token, which is mabibili mo nga sa PancakeSwap, di ba? Yung kanina, ito. Yung meron tayong token sa kanya. So balik tayo. Pwede ka minimum is $10 lang na worth ng Starship. Pero syempre, ito lang yung mga kaya niya. Yung rarity niya na makukuha, yung mga later on, yung mga gifts or yung Kyanites na pwede makuha, common siya. So, pero yung supply is unlimited. So, the higher nung yung Starship na hawak mo, yung rarity niya is mas mataas. So, merong uncommon, initial Starship na pwedeng magamit is uncommon, and then may bonus siya na 2 times common. So, ngayon, pagpasok mo doon sa kanyang Starship, yung fleet, yung station, space station, meron ka mga slots dito. So, pwede mo makita. And then, yung mga NFTs mo, ito pala yung mga Starship natin, no? Epic, rare, o may rare siya na type.
And then dito mo ilalagay yung yung mga NFTs, yung 11 na nakuha natin na minimum requirements. So ilalagay mo siya lahat dito. So kaya medyo may pagka-interactive ng konti kahit card game based yung ating game. So each slot can be filled with NFT in sale packs. Ayan. So malit ba? Na binili natin sa Atomic Hub. Once the starship is complete, two things will happen. So the starship will be 100% prepared to conquer new planets. So pwede ka na magmina after nyan. Propelling starship costs a certain amount of Kyanet gas. So may konting cost siya. Okay lang yan. Magbimina naman siya ng pamalit. And depending on how far the planet is from the space station. So pwede ka mag-stack ng Kyanite possibly every hour. Ayan. So pwede po siyang makamay ng Kyanite every hours. So that is receive a certain amount. So depende sa stacking mo. So ito yung mga capability niya. So syempre, depende sa 'di ba, may rarity yung yung cards. So yung isang NFT mo 5 Kyanites, yung 2 48. So pataas ng pataas. So naman to, sample lang niya, maximum siguro to per hour. Yung 11 mo 312. So pwede kang kumita ng 2,000 Kyanite per hour. Okay? So tapos 'di ba ito yung mga NFTs na kailangan niya. So meron siyang 11. 11 lahat to. Tapos ito yung mga bracket naman niya na pwede niyang kitain ng mga Kyanite. So may value na po siya. So depende na lang sa hawak mo na cards later on. So from mission control on the space station, the player can open the cartography of the entire galaxy and then star map. Okay, so balikan natin. So ayan So ito yung mga lugar kung saan ka pwedeng magbina later on. So how to send starships? Ito na yung pinaka in-game. So the player has a fleet of 3 starships. The player has to select the coordinates. So minimum na ibibigay 3 starships. Pwede ka mag-send ng starship sa isang A planet and then magkakos ka ng certain gas, Kyanite. And then to prepare the starship to destination. The players accept the button and a counter appears in the mission in progress. It will reach the planet. So ganun din mangyayari sa Starship B and then later on doon sa ating Starship C. Pero pag kulang siya, meron siyang sinabi dito, halimbawa, 9 na lang yung natira mo para sa Starship number 3. So hindi magti-take off. So kaya nga at least meron kang 11 na NFTs naman sa kanya. Okay? So ganun yung pinaka in-game natin sa kanya. So meron siyang example dito kung paano ka naman kikita sa kanya. So or yung sinabi natin na ABC, so magta-travel siya. So halimbawa lang, sige bigyan natin ng example. Starship has reached destination but still the player does not know how much Kyanite gas. So player must wait until the mining process ends. So mag-aantay ka pala. So di ba sabi naman niya every hour. So pwede mong pasadaan to, ilalagay ko sa description yung or pag nasa game ka, i-click mo lang yung link na nandito sa kanya, yung ating GDD, Game Design Document, para mas maintindihan mo po yung ating game. So, okay na yan, di ba? So, alam niyo na. So, ito nga, sabi niya, ito yung mga starter packs natin. May $9 saka 40, pero para malaro mo talaga yung game, so mas maganda dito ka sa kung gusto mo siya, $40. Ayan. So, yun po yung pinaka-in-game rules natin sa kanya. So, pwede mo ding i-check yung kanyang ito yung kanyang white paper naman. Ayan. So, check ko yung Kyanite kanina. So, kung ano yung gamit niya. So, yun nga po, yung ating Kyanite is panggas ng ating spaceship. Tapos, later on, pwede mong ipalit yung yung Kyanite gas pala, paano ka kikita. Yung Kyanite token na makukuha mo sa kanya later on, pwede mong iswap. Kasi di ba meron siyang swapping mechanism dito. Pwede mo siyang iswap dito. Or dito sa wax natin or dito sa Atomic Hub, pwede mo rin po siyang pambili ng mga NFT packs natin or yung ating mga augmentation na kailangan mo sa ating in-game naman. So, yun yung pinaka-summary ng ating game kasama yung kanyang white paper. So, pwede mo rin pasadaan to pero na-discuss na po natin yung mga capabilities ng ating Starship na website, yung kanyang eto nga, crypto wallet niya, tapos kung ano yung meron dito sa ating pinaka-in-game naman. Okay po. So, yun po yung ating review dito kay Starship. Hopefully, nakatulong sa'yo para makapag-decide ka. So, sabi nga nila guys, so as much as possible, risk only what you can afford to lose dito sa mga games po natin. Kasi alam mo naman, so ganun po yung mga nature ng ating mga games. Pero medyo okay tong style ng game niya kasi pag, okay, tinitingnan ko yung token niya,
nag-a-advance siya. So, holder ka lang ng token niya para sa makasali sa game is okay din siya kasi may appreciation kasi nga starting na po yung kanyang ongoing po yung sale ng mga starter packs niya dito sa ating para makalaro ka later on dito sa ating game. So, bago ko makalimutan, yung game pala natin guys, yung play to earn option niya is mag-start po yan ng around November. So, ngayon po is, syempre, yung mga gustong mauna sa kanya is gusto mo nang mag-accumulate ng cards kung gusto mo laruin later on yung ating games naman. Okay po. So, sana nakatulong ulit yung ating review. So, hopefully, hindi masyado mahaba. So, see you again sa ating next crypto vlog.